Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Ikalawang linggo sa muling pagkabuhay na ating Panginoong Kristo, Martes, tayo natitipon upang nating bigyang daan at kahulugan ang dakilang pag-ibig ng Diyos at Anak. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo, ang dakilang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumairing. Upang tayo mabuhay sa Espiritu ng Diyos sa patuloy nating pagpapahalaga dito at ating pagtahak sa lahat ng mapagpalang niyang pag-aaruga, ito'y tunay na pagdakila sa kabutihan ng Diyos para sa atin. Kaya upang tayo ay maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang na ito'y aminin natin ang ating mga pagkukulang, humingi tayo sa Diyos ng kanyang awa at patawad. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mga Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo Kristo, kaawaan mo kami. kami. Kristo, kawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gayon mong aming maipahayag ng Panginoong na buhay ay nananaig sa lahat upang kami makatanggap sa mga kaloob na nakikita bilang sangla ng mga bigay niyang lingid sa aming mga mata. Ngayon siya'y namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Nagkaisa ang damdamit isipan ng lahat ng sumasampalataya at di itinuring ninuman na sarili niya ang kanyang mga ari-arian, kundi para sa lahat.
Ang mga apostol ay patuloy na gumagawa ng kababalaghan at nagpapatotoo sa muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus at ibinuhos ng Diyos ang kanyang pagpapala sa kanilang lahat. Walang nagdarahop sa kanila sapagkat ipinagbibili nila ang kanilang lupa o bahay at ang pinagbilhan ay ibinibigay sa mga apostol. Ipinamamahagi naman ito ayon sa pangailangan ng bawat isa. Gayon ang ginawa ni Jose, isang Levitang taga Sipre, kaya't Bernabe ang itinaguri sa kanya ng mga apostol. Ibig sabihin, matulungin. Ipinagbili niya ang kanyang bukid at ibinigay sa mga apostol ang ipinagbilhan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy naghari na, ang damit niya'y maharlika. Panginooy naghari na, ang damit niya'y maharlika. Panginooy naghahari na ang suot sa katawan ay damit na maharlika at batbat ng kalakasan. Panginooy naghari na, ang damit niya'y maharlika. Ang sangdigan ng daigdig, matatag ang pinatungan. Kahit ano ang gawin pa'y hindi ito magagalaw. Ang trono mo ay matatag simula pa noong una. Bago pa ang ano paman, likas ika'y naroon na. Panginooy naghari na, ang damit niya'y maharlika. Walang hanggang Panginoon ang lahat ng tuntunin mo. Sadyang banal at matatag ang sambayan ng iyong templo. Panginooy naghari na, ang damit niya'y maharlika. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo Ang rin. pagpapahayag sa Ebanghelyo ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong yon, sinabi ni Jesus kay Nicodemo, "Huwag kayong magtaka sa sinabi ko sa inyo. Lahat ay kailangang ipanganak na muli. Umiihip ang hangin kung saan ibig, at narinig ninyo ang ugong nito. Ngunit hindi nyo alam kung saan nanggagaling at kung saan naparoroon. Gayon din ang bawat ipinanganak sa Espiritu." "Paano po mangyayari ito?" tanong ni Nicodemo. Sumagot si Jesus, "Guro ka pa naman kayo sa Israel ay hindi ninyo naunawaan ang mga bagay na ito. Tandaan ninyo, ang aming nalalaman ang sinasabi namin at ang aming nasaksihan ang pinatotohanan namin, ngunit hindi ninyo tinatanggap ang aming patotoo. Kung hindi ninyo pinaniniwalaan ang sinasabi ko tungkol sa mga bagay sa sanglibutang ito, paano ninyo paniniwalaan kung ang sasabihin ko'y tungkol sa mga bagay sa langit? Walang umaakyat sa langit, kundi ang bumabang mula sa langit, ang Anak ng Tao. At kung paanong itinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang, gayon din naman kailangang itaas ang Anak ng Tao upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Tanyag itong eksenang ito ng ating mabuting balita sapat ito yung
pakikipag-usap ni Nicodemo sa ating Panginoong Jesucristo. Si Nicodemo ay kilalang leader ng mga Hudyo. Mataas ang kanyang tungkulin at tinagurian siyang guro ni Kristo sa ating mabuting balita. Guro ka pa naman sa Israel. Kaya malalim din maganda pa rin ang pagkilala at pagtingin ng ating Jesucristo kay Nicodemo. At nalalaban niya na siya ay bahagi ng kanilang buhay pananampalatayang Hudyo. Naroon si Kristo, naroon kanyang mga alagad, naroon si Nicodemo. At ito pala si Nicodemo, ito mayroong lihim na paghanga sa ating Panginoon Kristo. At marami siyang katanungan sa kanyang sarili na marahil ang nagsasaliksik siya na hindi niya makita at matagpuan kung ano ang dapat na kalutasan sa kanyang mga katanungan. Kaya, isang gabi ay lihim na umalis si Nicodemo upang kausapin ang ating Panginoon Kristo, maliwanagan sa ibang bagay na merong pagkalitos marahil sa kanyang buhay o may pagagam-agam o kaya hindi na lubos na paniwalaan. Pero sa likod nito, nababatid ko, nalalaman ko merong tunay na paghanga si Nicodemo sa ating Panginoong Jesucristo. Hanggang bukas ay matutunghayan natin o lahat ng linggong ito ang paksa tungkol sa pag-uusap ni Nicodemo ang ating Panginoong Jesucristo. At sa bandang huli, alam ko na mayroong tugon na sa kanyang mga pag-aalinlangan, meron ng kalutasan sa lahat ng kanyang mga pag-aalinlangan at talagang naging alagad na nga ng ating Panginoong Kristo si Nicodemo. Si Nicodemo ay sumusunod na kung saan pupunta si Kristo, nakikinig, masusing nakikinig sa mga paliwanag at pahayag ng ating Panginoong Kristo. Alam ko hanggang sa krus, siya ay naroroon si Nicodemo. Lihim na siyang sumusubaybay sa ating Panginoong Kristo at nagiging makahulugan na ang buhay ni Kristo sa kanyang buong pagkatao, sa kanyang puso't kalooban. Sa ganitong mga pangyayari sa buhay ng ating Panginoong Kristo ay ibig niya maging ganito tayo. Oo, minsan na madalas marami tayong mga pag-aalinlangan sa buhay. Marami pa tayong dapat na tuklasin sa ating Panginoong Kristo upang higit na makilala natin siya sa gawain sa buhay na ito, sa lipunan, pakikilahok sa mga iba't ibang uri ng mga tao, lalong-lalo na sa mga makasalanan. Kaya nga ba tinaguri ang tagapagligtas ang ating Panginoong Kristo sapagkat siya ay humahango sa atin sa ano pa mang kaalipinan ng ating iba't ibang uri ng pagkukulang, pagkakasal at mga nagawang mga kabuktutan upang makita natin ang aral na pala ni Kristo magsisilbing ating gabay sa mabuting buhay. Sa bahaging ito na ating mabuting balita ay naghahangad si Nicodemo kung ano yung mahalaga pang sangkap sa buhay nito na nakita at mubi pa niyang makita sa katauhan ng ating Panginoong Kristo. Nasa pa rin tayo ng unang paksa na kailang pag-uusap tungkol sa being born again. Di ba? Madalas sabihin, born against. Being born again. Maliban sa muling ipanganak ang tao, yan ang pumukaw sa kanyang isipan, kaya hindi niya naalintana, hindi niya namulubos na inisip kung ano yung kanyang naging katugunan dito. Ay, paano ako makababalik sa tiyan ng aking nanay? Ay sabihin ng ating Kristo kayo, Nicodemo, guro ka pa naman sa Israel, ganyan ka mangaral, ganyan ka magsalita. Oo nga, hindi ka na makababay sa tiyan na inyong mga magulang. Pero iba ang pinapahayag ng ating mabuting balita, ang kalooban ni Kristo, kung ano ang dapat palatuntunan sa buhay ni Nicodemo. Nang ibig sabihin ay mabuhay palagian sa Espiritu ng Diyos, anuman ang pinagkakaabalahan natin sa lupang ibabaw. Unless a man born by the Spirit, upang sabihin, manatili tayo sa Espiritu ng Diyos 24/7. Alam natin na ating buhay dito ay nakaugnay palagian sa binibigay ng sanglibutan.
Sa pinagkakaloob sa atin ng lupang ibabaw, ng mundong ibabaw. Alam natin na tayo ay makasalanan, dadadawi tayo sa iba't ibang uri ng kasamaan, pagkukulang at ano pamang hindi wastong mga gawain. Nababatid ang pag ng Diyos, ang pagkaabala natin. Pero hindi pa pwedeng makilahok ang Diyos, ano pa mang pinagkakaabalahan natin. Hindi pa pwedeng makilahok ang Diyos sa palatuntunan ng ating buhay sa bundong ibabaw, o ungat-bat-bat ng makamundo at walang katapatang buhay. Pero bakit hindi natin paratingin ang Espiritu ng Diyos sa bawat eksena ng ating buhay, sa bawat pagharap natin sa ating mga tungkulin, sa iba't ibang paghamon sa buhay pananampalatayang ito? Ito ibig sabihin na mulit na palagi tayo nabubuhay sa Espiritu ng Diyos upang sa gayon ang anak ng tao ay maitanghal at nang sa gayon si Kristo maibigay halaga sa ating buhay. Ang palatuntunan ni Kristo ay nagiging palatuntunan ng ating buhay upang sabihin din ang buong pagkatao natin kaisipan ay tunay na nagiging maka-Diyos. Kaya noong pa man ay sinasabi na sa mabuting balita ang halaga at kahulugan ng kinagisnan ng mga Hudyo sa mga aklat ni Moises, sa mga turo at gawa ng butihing propetang si Moises na ito, hanggang sa dumating ating Panginoong Jesucristo na kanyang ipinapahayag ay katulad ng mga pangangaral ni Moises upang sabihin kung paanong itinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang, ang ahas na tanso upang sino mang makagat ng ahas ay hindi mamamatay. Upang sabihin, matalinghaga ang kahulugan at pinahayag dito, ang sino mang nagbigay sa alang-alang kay Kristo sa buhay na ito ay hindi mamatay, kundi mabubuhay sa Diyos. At siya'y magkakalooban ng buhay na walang hanggan, sapagkat ang Diyos ay may buhay na walang hanggan. Kaya pinapahayag ang mga bagay nito upang maitampok natin si Kristo sa anumang uri, anumang hinaharap nating pinagkakaabala natin o uri na ating pamumuhay o buhay. Upang sa pagtatanghal na ito, mayroong pagtanggap sa anak ng tao, wala iba kundi ang ating Panginoong Kristo. May pagsasalang-alang sa aral ng mabuting balita ng anak ng tao, ang aral ng mabuting balita, at may pagsalang-alang sa tuwin na hindi maiaalis. Nagiging maka-Diyos ba ako sa aking pagtunghay, sa eksena ng aking buhay, sa pakikisalamuha ko sa ibang mga tao? Nagiging maka-Diyos ba ako sa aking sarili, sa aking mga desisyon na gagawin upang manatili akong nabubuhay sa piling ng Diyos at hindi napadadala sa ano pamang kapahamakang idinudulot na makasalanang sanglibutang ito? Kaya sa atin din ang pagpapasya. Nawa ito pagdiriwang ng misa, ito magpamulat sa atin upang sabihin natin, Diyos, hindi kami maaaring mabuhay no ikaw kung kayo wala o malayo sa aming piling. Manahan ka po palagi sa aming piling, sapat anuman ang aming ganapin, sa salita at sa gawa ay mangyaring lahat sa ngalan ng Panginoon, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Halina mga kapanalig at tunghayan natin ang ating buhay pananampalataya upang tayo ngayon ay dumulog sa kabutihan at mapagpalang pag-aaruga ng Diyos. Ang ating pong itutugon sa bawat panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga ginawaran ng tungkulan naway pukawin ang Espiritu sa pagtupad ng kanilang pamumuno ayon sa diwa ng pag-ibig at paglilingkod. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Atin nawang patuloy na panibaguhin sa Espiritu ang ating mga sarili at lumago tungo sa kaganapan ng pag-ibig ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa lahat na nakikiisa sa pagdiriwang ng Eukaristiyang ito, naway matulungan natin ang isa't isa ng may pag-ibig na
nagpapahayag sa santatlo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit naway maipagamot at mabigyan ng lunas sa pamamagitan ng kabutihang loob ng kanilang pamilya at mga kaibigan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga namayapa naway magdiwang sa mulalhating muling pagkabuhay ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan, ipanalangin natin ang kagalingan at natatanging kahilingan ng ating mga Eucharistic advocate. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Kaya ang mga pakagabayan mo kami sa buhay nito sa tuwina upang ang patuloy na namumutawi sa aming puso at isipan sa lahat ng aming mga gawain ay upang maging makadiyos kami at maging magandang ugnayan namin sa isa't isa sapat ko'y nakikilahok at kapiling namin sa tuwina. Bigyan mo po kami ng ganitong larawan ng buhay sa iyong magmigting na pagtulong at pagkalinga at pagsubaybay. Kaya itong aming mga pagdulog, ibig namin kami sa buhay na ito'y tunay namin pinapahayag o Ama sa humagitan ni Jesucristong ating Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid, upang itong ating paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong kami ay laging magalak sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay ng iyong anak, upang ang ginagawang patuloy na pagsagip sa amin ay maging sanhi ng aming ligayang walang maliw sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayrin, itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, turing ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming pinagdiriwang ang paghahain ng Mesyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Sa paghahain ng sariling buhay at sa pagkabuhay ng anak mong mahal, na buksang ganap ang iyong tahanan at kaming pinaghaharian mo'y naging kasambahay. Sa pagkamatay niya sa krus, nalubig ang kamatayan, sa kanyang pagkabuhay, naging buhay siya ng tanan. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo lang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, puspos ng walhati ang langit at lupa, Hosanna, Hosanna, sa kaitang
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng Espiritu mong banal ang mga kaloob ng ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon. Iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, pagkatapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inibot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin niyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni anak, kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na bibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kay may minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leon, na aming Santo Papa, si Elias, na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay, na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, si San Jose, na kanyang dakilang kabiyak ng puso, at ang lahat ng mga apostol at mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, o Diyos Amang makapangyarihan, ikaw ay pinupuri at ipinagdarangal, kaisa ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Ito nga si Hesukristo na muling nabuhay siya galing sa Ama at punong-puno ng pagpapalaman din para sa ating kaligtasan. Ating ngayong awitin ng Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito
puso at ianyag mo kami sa lahat ng masama. Hiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan at iliyo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Pinasakuri sa sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairin. Magbatian tayo at magbigay ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Tunghayan natin ang ating Panginoong sa Jesucristong muli na buhay. Siya ang dakilang pag-ibig ng Ama. Siya na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanglibutan, makapahalan na tinatawag sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais
at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming mga pagluhog ay iyong pakinggan para sa pagkakamit ng iyong tulong sa amin araw-araw at para sa pagkakaloob ng ligayang walang katapusan na pawang idinudulot ng banal na pakikinabang sa pagdiriwang ng pagpapalitan ng iyong bigay at aming alay sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumarin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Humayo kayo, taglay ang tunay na pahayag ni Kristo upang muling pagkabuhay niya ay pagpapalaman din para sa ating lahat. Salamat sa Diyos. Susunod po natin ang pagtatanghal sa kabalbanalang sakramento sa altar. Manatili po tayo sa ating pong pagtatanod, kalakip ang ating pong mga panalangin. At sa bandang huli, ito rin na magbibindisyon sa atin bilang pagtatapos dito sa ating pong banal na gawain.
Mga kapanalig, bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Jesucristo na pinagbuklod sa isang katawan, tayo'y maniklood at sumamba sa Panginoong Jesucristo sa banal na kabanbanalang sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Higit sa lahat, ang ating mga may sakit at mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang manasapagamutan at kanilang tahanan, at ang lahat na tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayon din, panalangin natin ang mga nanghinaan sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas na matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawalan ng pag-asa at lakas ng kalooban. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong Papuri pagdamay. sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng una ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo'y maipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Jesucristo, ang kordero ng Diyos na nag-alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapalay, pinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandahang kalooban ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang manababalisa at nawawalan ng pag-asa, ang manatatakot at nalulumbay, at na may matitinding suliraning taglay, at pinagdaraan ng hirap sa buhay, at ang manasabingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng kalooban upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang ating Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ang tahanang ito at alisin mula rito ang lahat na mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Manahanawa rito ang iyong mga anghel at banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaamin nawang lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo ng makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng kalooban
at mapayapang buhay. Amen. Tantumeno sacramentum venerem celui et antiquum documentum novo cedat ritui restet fides supplementum sensum defectui genitoque lauset jubilatio salus honor virtus coque siret benedictio procidenti abut noce conversi laudatio. Amen. Amen. Panem de cielo, prestatis Diei. Omne clementum in sea bente. Oremus. Deus, qui nobis sub sacramento mirabili, passiones tui memoriam reliquisti, tribue quesimus, idonus corporis et sanguinis, tui sacra mysteria venerari, ut redemptionis tui fructum in nobis iuditur sensiamus, qui vives et reinas in saecula saeculorum. Amen. Mahal na pagpupuri. Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin sa Jesucristo, Diyos na totoo at tao na Purihin ang totoo. ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Purihin Jesus. ang kanyang kaban-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa
altar. Purihin sa Kristo sa banal na sakramento. Purihin sa ng altar. Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ng Espiritu Santo ang mga Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kalisinisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalininisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang Kanyang malalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang Kanyang mulahating pag-akyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Berhen at Ina. Purihin si San Jose, ang kanyang kalsinisang esposo. Purihin si San Jose, ang kanyang kalinisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.